Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at ngayon ilalahad ko ang aking natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Paano Lumalim sa Biblia. So, special series 7 out of 10. So, ang concept natin ngayon is Mosaic Covenant. So, ang scripture natin ngayon is Exodus chapter 24 verse 7 to 8. So, sinasabi dito na, Then he took the book of the covenant and read it to the people. They responded, We will do everything the Lord has said. We will obey. Moses then took the blood, sprinkled on the people, and said, This is the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words. Tagalog, kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay naman sumagot ang mga Israelita, Susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. So, ang kauturuan natin ngayon is number 1, the law is a mirror. So, meaning to say, ang kautosan ng Panginoon Diyos ay tulad ng isang salamin na nagpapakita ng ating tunay na kalagayan bilang makasalanan. So, hindi ito solusyon sa ating problema, kundi nagpapakita ng ating pangailangan kay Jesus Christ. So, the law is a mirror. Number 2, the law restrains evil. So, ang kautusan ay isang hadlang laban sa kasamaan. Bagaman hindi ito kayang baguhin ang puso ng tao, ito ay naglalagay ng gabay upang maiwasan ang mas malalang kasalanan sa lipunan. So, the law restrains evil. And lastly, the law points to Christ. Meaning to say, hindi natin kayang sundin ang kautusan ng perfecto. Kasi hindi naman tayo perfecto eh. Ang Diyos na ang perfecto. So, kaya't itinuturo tayo nito kay Kristo na siyang ganap na tumupad sa kautusan para sa atin. So, the law points to Christ. So, bilang application, number 1, do not judge others because we are all equal. So, meaning to say, walang sino man na maaaring magmalaki na mas mabuti siya kaysa iba. Dahil lahat tayo makasalanan, di ba? At nangailangan ng biyaya ng Panginoon Diyos. So, sinasabi dito na si Jesus Christ lang ang walang bahid ng kasalanan kasi siya lang yung malinis. Tayo sobrang makasalanan, no? So, do not judge others because we are all equal. So, wag natin husgahan yung kapwa natin kasi lahat tayo pantay-pantay ng makasalanan lahat. So, number 2 is abandon your old self, discover your new self. So, dapat nating talikuran ating dating pagkatao na nabubuhay sa kasalanan, sa mga gawaing mundo, no? At yakapin natin ang bagong buhay kay Kristo, no? So, abandon your old self and discover your new self. So, lastly is run to Jesus for forgiveness and covering. So, meaning to say, dahil hindi natin kaya iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng kautusan, dapat tayong lumapit kay Jesus upang makamit ang kapatawaran at bagong buhay na inaasam natin. So, run to Jesus for forgiveness and covering. So, sinasabi dito na tinuturo sa atin na ang kautusan ay hindi nagliligtas, kundi nagpapakita ng ating pangailangan kay Jesus Christ. Kaya dapat tayo huminto sa paghuhusga ng iba at yakapin natin ang bagong buhay kay Kristo at lumapit tayo sa Kanya para sa kapatawaran at kaligtasan. So, ayun naman yung aking tuwan sa daily devotion. Naway may matutunan kayo, may share sa iba, syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.